Tumokto ang malungkot ngunit masayang himig ng kasal. Sabay-sabay na lumingon ang mapanawhin patungo sa pintuan ng simbahan. Lumingon din ako at tila huminto ang patibok ng aking puso. Sa dulo ng mahabang pasilyo ay nakatayo ang isang nobiyang may timbang na mahigit 120 kilo. Ang kanyang puting kasuotan ay tila puputo sa sobrang higpit, yakap-yakap ang bawat bahagi ng kanyang malaking katawan. Sa bawat mabigat na hakbang niya, umugong ang makbulungan mula sa maupuan. Diyos ko, iyan ba ang nobya? Nabulat na ba ang lalaki? Hinawakan ng maipit ng anak kong si Maya ang aking braso, halos bumaon ang kanyang ngakuko sa aking balat. Inay, nasisiraan na ngambi si Kuya Dante. Sira na talaga ang ulo niya. Wala akong nasabi, nagdilim ang paningin ko. Sa totoo lang, idinalangin ko ng buong puso na sana ay panaginip lamang ang kasalang ito at magising na ako. Ngunit, nang ibaling ko ang aking paningin sa gawing harapan, nakita ko ang aking anak na si Dante. Siya ay nakangiti. Taglay ang pinakamasayang mukha sa buong mundo, naglakad siya upang salubungin at hawakan ang kamay ng kanyang nobya. Nang maglapat ang kanilang palat, nakita kong nangilit ang luha sa mamata ni Dante. Hindi ko pa naunawaan noon kung ano ang ibig sabihin ng mga luhang iyon. Nasimula ang lahat na ito 3 buwan na ang nakalilipas nang tumawa ang anak ko upang sabihing maasawa na siya. Isang gabi iyon habang nahuhugas ako ngang mapinggan matapos ang hapunan, tumuno ang telepono at sinagot ko ito. Inay, may sasabihin po ako. Kakaiba ang boses niya noon. Tila nangingini ngunit may halong labis na pananabi. Pinunasan ko ang aking nga kamay at nagtanong. Ano iyon? Bakit ganyan ang boses mo? May nakilala po akong babaeng gusto kong pakasalan. Para nahulo ang puso ko. Hindi sa lungkot kundi sa labis na tuwa. 30 taong gulang na siya at ni minsan ay hindi nadala ng nobya sa bahay. Kaya halos maya ako sa ibinalita niya. Sino siya? Anong klase siyang tao? Ano ang trabaho niya? Suno-suno ang matanong ko. Sumigaw pa ako sa asawa kong si Jose na nun ay nanonood ng palabas sa sala. Jose, mag-aasawa na raw si Dante. Inayos ni Jose ang kanyang salamin at lumingon, walang pinabago ang mukha ngunit nakita kung bahagyang umangat ang dulo ng kanyang labi. Inay, makikilala niyo rin po siya, napakabuting tao niya, sagot ni Dante. Mabuti naman kung ganun, pero ano ba ang hisura niya? Matangkad ba? Balingkinitan? Saglit na natahimik si Dante, hindi ko alam nun kung ano ang kahulugan ng maikling katahimikang iyon. Makikilala niyo rin po siya, inay, pagulit niya. Dahil sa labis na tuwa, hindi ko na iyon pinansin at pinalampas na lamang. Lumipas ang 2 linggo at itinakda ang aming pakikita. Pinili ni Dante ang isang sikat na kainan sa Maynila na naghahain ng tradisyonal na pagkain Pilipino. Maaga pa lamang ay naayos na ako. Isinuot ang pinakamaganda kong saya at pinili si Jose na magsuot ng maayos na barong. Unang pagkataon namin makikilala ang magiging manugang namin kaya hindi kami maaring makmukhang kaawa-awa. Nauna kaming dumating sa hapag-kainan. Panay ang inom ng tubig ni Jose habang ako ay walang tigil sa paglingon sa pintuan. Kumakabo ang dibdib ko. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Pumasok si Dante na may malapat na ngiti. At sa kanyang likuran, sumunod ang isang babae. Tumigil ang pagingga ko. Nakasimangot ang kapalaran sa akin. Ang babaeng nakasuot ng puting basida ay tila isang malaking tolda. Ang mukha niya ay kasing laki na unan at may 2 patong ang kanyang baba. Ang kanyang mga braso ay mas malaki pa sa aking mga hita. Papasok pa lamang nila na palingon ang nga tao sa kabilang mesa. Tila tumigil ang paikot ng mundo ko habang nakatingin sa kanya. Lumapit si Dante sa ama. Inay itay, siya po si Celia, ang babaeng nais kong pakasalan. Yumuko ang babae upang mabigay galang. Dahil sa laki ng kanyang katawan, bahagyang umurong ang lamesa ng siya ay yumuko. Magandang gabi po, ako po si Celia.
Malinaw ang kanyang boses, maaliwalas din ang kanyang mga mata. Ang kanyang maitim na mata ay tuwirang nakatingin sa akin. Nangingini ngunit hindi umiwas. Ngunit wala akong panahong titigan ang kanyang mga mata. Ang numerong 120 kilo ay naglalaro sa aking isipan ay sinako ang buo kong pagkatao. Ikinagagalak kitang makilala. Iyon lamang ang lumabas sa aking bibig, nanigas ang aking malabi at wala ng ibang salitang sumunod. Sa buong oras ng hapunan, naging magalang si Celia. Hindi siya kumain ng marami at mahina lamang ang kanyang boses kapag nagsasalita. Kapag ngumingiti siya, lumalabas ang kanyang malalalim na biloy. Kinumusta pa niya ang kalusugan ni Jose, ngunit wala akong nantindihan sa mga sinabi niya. Ang tanging nakikita ko ay ang kanyang katawan, ang mga taba na umaapaw sa gilid ng upuan, ang matatabang daliri na humahawa sa kutsara, at ang malalim na paghinga na napapaangat sa kanyang balikat. Nang matapos ang gapunan at maunang umuwi si Celia, pinigilan ko si Dante. Dante, wala na bang ibang babae? Nawala ang ngiti sa mukha ng aking anak. Dahan-dahan at malinaw siyang sumagot. Inay, si Celia ang may pinakamabuting puso sa lahat ng nakilala ko. Alam ko mabuti ang puso niya, pero puso ba ang makakapagpakain sa inyo? Paano ko siya ipapakilala sa mga kamaanak natin? Ano na lang ang sasabihin ng kapatid mong si Maya? Hindi natin na ang mata ni Dante. Nun ko lamang nakita ang ganoong katatagan sa mga mata ng aking anak. Mas matata pa iyon kaysa nang kumuha siya ng pagsusulit sa universidad o nang maganak siya ng trabaho. Nawalan ako ng imik. Biglang nagsalita si Jose sa tabi ko. Ngayon ko lang nakitang ganyan kasigurado si Dante. Iyon lamang at hindi na muling nasalita ang asawa ko. Ganyan naman talaga siya. Tipik sa salita ngunit tumatagal sa isipan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatitik lamang ako sa kisame. Ang tanga ko para mangarap ngang manugang na balingkinitan, may mahabang buho at matamis na tatawagin akong inay. Ang totoo ay 120 kilo siya. Puso daw ang tiniti na niya. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking tainga ang salita ni Dante. Paano naman ang sasabihin ng ibang tao? Kinabukasan, sumugot si Maya sa bahay. Pagkabukas pa lamang ng pinto ay sumigaw na siya. Inay, nasisiraan na ng bike si kuya. Hindi man lang siya nagtanggang siya patos at padabog na umupo siya kahoy na siya, nalilisik ang kanyang gamata. 120 kilo, nakita niyo na iyon, inay, at wala man lang kayong ginawa. Nakakahiya, paano ko siya ipapakilala sa mga kaibigan ko bilang hipak? Hindi ko man lang may pakita ang larawan nila sa iba dahil sa sobrang hiya. Wala akong may sagot dahil tamo siya. Nasabi niya ang mga bagay na pilit kong itinatago sa aking isipan. Sa masumunod na araw, naging isang malaking digmaan ang pahahanda sa kasal. Dumating ang mismong araw. Narito ako ngayon sa simbahan. Tinitiis ang mapangutyang tingin at bulungan ng eming nga kamaana. Nakita ko ang paglapit ni Celia sa altar. Nang hawakan ni Dante ang malapat na kamay ni Celia, may naramdaman akong kakaiba sa aking dibdib, halong inis, hiya at awa na hindi ko may paliwanag. Matapos ang seremonya at bago matapos ang araw, may isang tanawin na hindi mawala sa aking isipan. Sa gawing kanan ng simbahan, sa maupuang inilaan para sa pamilya ng nobel, walang kahit isang taong nakaupo. Walang pamilya, walang kaibigan. Tangi magabakanting upuan na natatapan ng puting tela. Sino ba talaga si Celia at bakit wala siyang kasama sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay? Ano ang maitim na lihim na itinatago ng babaeng ito sa likod ng kanyang ngiti? Matapos ang seremonya sa simbahan, natungo ang lahat sa handaan. Isang simpleng salo-salo lamang iyon sa bakuran ng aming bahay na nilagyan ng gatolda at pinalamutian ng gabulakla na gawa sa papel. Ngunit kahit sa sarili naming bakuran, ramdam ko ang lamig ng nga tingin at talim ng nga salita ng aming nga kapitbahay at kamag-anak. Nakaupo si Celia sa kabisera kasama si Dante. Sa kanyang tabi, tila lalong lumii ang aking anak.
Pawis na pawis si Celia, ang kanyang malapat na mukha ay namumula dahil sa init ng panahon at ang kanyang makapal na pampaganda ay unti-unting nabubura. Nang magsimulang kumain ang bisita, nakita kong tumayo si Celia at naglakad patungo sa aming lamesa ni Jose. Bawat hakbang niya ay tila nak papabigat sa hangin. Nang makalapit siya, dahan-dahan siyang yumuko inabot ang kamay ni Jose at nak mano. Ginawa rin niya iyon sa akin. Mano po? Inay itay mahina niyang wika. Kaawaan kan Diyo, sagot ni Jose. Ako naman ay tumango lamang, tininan ko ang kanyang nga kamay, malalaki at mabibilog ang kanyang nga daliri, ngunit napakalambot ng kanyang palad. Bakit ba ang daming tao rito sa amin ay mapanghusga? Iyon ang tanong ko sa sarili ko, ngunit alam kong isa rin ako sa kanila. Makalipas ang ilang araw, opisyal na lumipat si Celia sa aming munting bahay. Dahil maliit lamang ang sahod ni Dante bilang isang karaniwang manggagawa, napakasunduan nilang pansamantalang tumira muna sa amin habang nag-iipon. Sa totolang labag iyon sa aking kaluban. Maliit na nga ang bahay namin, paano pa makakasya ang isang taong kasing laki niya? Kapak dumadaan siya sa makipot ni Ming Pasilyo, palaging sumasagi ang kanyang balikat sa dingding. Sa tuwing mangyayari iyon, agad siyang yuyuko at hehingi ng paumanhin kahit wala namang nakaharang. Pasensya na po, inay, palagi niyang sinasabi. Ang salitang iyon ay naging bukang bibig niya, pasensya na, unti-unti itong nagbigay ng inis sa aking dibdib. Ano ba ang dapat niyang ihingi ng tawad, ang laki ng katawan niya? O ang pagpasok niya sa pamilya namin. Ngunit may mabagay na hindi ko inaasahan. Unang gabi pa lamang niya sa aming bahay, nagising ako bandang alas 5 ng madaling araw dahil sa mahinang kalampa ng makaldero mula sa kusina. Hinabahan ako. Inisip kong baka may nakapasok na magnanakaw kaya. Dahan-dahan akong bumangon. Pagsilip ko sa kusina, nakita ko ang isang malaking bulto. Si Celia, may suot siyang apron. Maingat niyang hinuhugasan ang bigas. Pilit na iniwasang gumawa ng ingay ang pagtama ng tubig sa kaserola upang hindi kami magising. Ano ang ginagawa mo sa ganitong oras? Tanong ko. Napatalon siya sa gulat at mabilis na humarap. Sa kanyang pag-ikot, tumama ang kanyang siko sa estante. Naku, patawa po inay. Nagising ko po ba kayo? Ipagluluto ko lamang po sana kayo ng almusal. Nabanggit po kasi ni Dante na madalas sumaki ang sikmura niyo. Kaya naisip kong ipaglugaw kayo. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Isang manugang na nagluluto para sa akin sa unang araw niya sa bahay kanyang biyenan, hindi na kailangan. Kaya kong makluto para sa sarili ko, masungit kong sagot bago ako tumalikod at bumalik sa kwarto. Subalit, pakalipas ng 20 minuto, may narinig ako mahinang kato. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang isang mangkok nga mainit na lugaw sa ibabaw nga mali na mesa sa labas ng aking sili. Umuso-uso pa ito at may kasamang maliliit na hiwa ang luya at dahon ang sibuyas. Tinikman ko ito, tamang-tama ang timpla. Mula ng araw na iyon, palaging ganun ang takbo ng umaga. Bago pa sumikat ang araw, gising na si Celia. Siya ang naghahanda ng agahan, siya ang naglilinis ng sala, at siya rin ang naglalagay ng gamot ni Jose sa tabi ng baso ng tubig. Alam niya kung anong oras dapat inumin ng asawa ko ang gamot niya sa alta presyon. Malamang ay tinanong niya iyon kay Dante. Kapak na tutupi siya ng damit palaging ang aking nga baro ang inuna niya. Napakalinis ng kanyang pagkakaplansa, tila sanay na sanay sa nga gawaing bahay. Isang hapon, nakahiga ako sa papa dahil sumumpong ang pananakit ng aking balakang. Matagal na ako may rayumang ngunit hindi ko ito madalas idinadaing. Kinamagahan, nakita ko na lamang sa ibabaw ngang aking unan ang isang malaking tapal para sa sakit ngang katawan, kasama ang isang maliit na pirasong papel. Inay, huwag po kayong masyadong magpakapagod. Ipahinga niyo po ang inyong likod. Napakaganda ang kanyang sulat kamay. Bilog-bilog at malinaw. May kung anong kumurot sa aking puso.
Kahit si Jose o si Maya ay hindi napapansin ang aking nga iniinda. Ngunit ang manugang ko na halos ilang linggo pa lamang sa aming pamamahay ay naramdaman iyon. Gayon pa man, hindi pa rin bago ang isip ni Maya. Dumating ang kapistahan ng aming baryo na uwian ang kamaana puno ng tao ang aming bahay. Mula umaga hanggang hapon, walang tigil si Celia sa pagluluto ng adobo, pansit at lumpia. Pawis na pawis siya at halatang hirap na hirap ang kanyang malaking katawan sa init ng kusina. Na maghapunan na, pumasok si Maya sa kusina, tiningnan ang nalutuin at may mapanuyang ngiti. Celia, parang ang alat naman nitong pansit. Hindi mo ba alam na bawal sa itay ang maalat? Tisa ke pakipunasan naman ang mesa ang deming natapong mantika. Nakita kong kuminto si Celia, yumuko at tahimik na kumuha ng basahan. Opo, pasensya na. Susubukan kong mas ayusin sa susunod. Malumanay niyang sagot. Hindi natapos doon si Maya. Sa harap ng aming kamaana, malakas niyang sinabi ang suwete namin sa bagong asawa ni Kuya. Tingnan niyo, parang nakakuha kami ng walang bayad na kasambahay. Natawanan ang ilang kamaana. Gusto kong sawayin si Maya, ngunit bumara ang masalita sa aking lalamunan. Dahil tulad nila, naisip ko rin na iyon lamang ang pakinabang ni Celia, ang magsilbi sa amin. Ngunit nang lumipas ang ilang buwan, may napansin akong kakaiba. Pasapit ng umaga, pagkatapos mahanda ng almusal, umaalis si Celia at naglalakad palayo sa aming bahay. Napansin ko ring may maaraw na umaalis siya at sumasakay ng jeep patungo sa bayan. Isang gabi, pasikreto kong tinanong si Dante, saan peliging pumupunta ang asawa mo? May sakit ba siya at peliging bumibisita sa pagamutan? Nakayo ko lamang si Dante. Tila naalangan kung dapat ba siyang maksalita. Bakit tila takot siyang sabihin sa akin ang totoo? Ano ang lihim na matagal nang itinatago ni Celia sa kanyang mapapunta sa pagamutan at bakit tila may kinalaman ito sa kanyang malaking katawan? Tumingin sa ibaba si Dante bago sumagot. Halatang may malalim siyang iniisip. Inay, hindi po dahil sa sobrang pagkain kaya lumaki ng ganyan ang katawan ni Celia. May sakit po siya. Napakunod ang noko. Anong sakit? Nakakahawa ba iyan? Hindi po, mabilis niyang tugon. May karamdaman po siya na napapagulo sa timbang ng kanyang katawan. Ito po ang dahilan kung bakit biglang bumigat ang kanyang timbang at nahirapan siyang mabawas nito. Matagal na po siyang napapagamot at kailangan niyang laging mapatingin sa manggagamot. Tila ako binuhusan ng malamig na tubig. May sakit ang bata. Hindi siya sadyang matakaw o tamat, kundi biktima siya ng sarili niyang katawan. Bakit hindi niya sinabi agad? Tanong ko, nakaramdam ngang kaunting hiya sa sarili kong mga pahusga. Ayaw niya pong kaawaan siya ng ibang tao, inay. Gusto niya pong tanggapin siya dahil sa kung sino siya, hindi dahil may sakit siya. Mula ng gabing iyon, naiba ang paningin ko kay Celia. Sinimulan kong obserbahan ang magalaw niya. Bukod sa pagising ng maaga upang ipaluto kami, napansin kong nagsusuot siya ng lumang sapatos pagkatapos maglinis ng bahay. Naglalakad siya paikot sa aming baryo. Sa unang linggo, 10 minuto lamang ay umuwi na siyang hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Ngunit makalipas ang isang buwan, umaabot na siya ng kalahating oras. Kahit hirap na hirap, nakangiti pa rin si Kapak bumabati sa magkapitbahay na minsan ay palihim siyang pinatatawanan. Unti-unti, napansin ko ang pagbabago. Lumipas ang 6 na buwan at tila nabawasan ang bigat ng kanyang hakbang. Ang dati niyang 2 patong na baba ay naging isa na lamang. Lumitaw ang hugis ng kanyang panga at ang kanyang maaliwalas na mukha. Nang pumunta kami sa palengke isang umaga, may isang tindera na nakapansin. Mari, ang ganda paling manugang mo Kapak pumayat. Sabi ng tindera habang nakbabalot ng isda.
Ngumiti lamang si Celia at nak pasalamat. Wala siyang bakas ang kayabangan. Sa totoo lang maganda nga siya, napakaganda ng kanyang nga mata at palaging maamo ang kanyang mukha. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pagbabagong ito, lalong-lalo na si Maya. Sumapit ang Pasko at muling natipon ang aming pamilya. Nang pumasok si Maya sa aming bahay kasama ang kanyang asawa, natigilan siya nang makita si Celia. Nakasuot si Celia ng simpleng pulang blusa na bumagay sa kanyang pumayat na katawan. Mahaba at nakalugay ang kanyang maitim na buhok. Nagpalitukik ka ba, Celia? Ang dami sigurong ginastos ni Kuya sa iyo, malakas na sabi ni Maya, sapat upang marinig na lahat na bisita sa sala. Hindi po, Maya. Naehesisyo lamang po ako at napagamot, mahinahong sagot ni Celia. Ngumisi si Maya, halatang hindi naniniwala. Talaga ba? Bakit parang iba ang hulmo ng ilong mo ngayon? Wala ka namang trabaho, saan kayo kumukuhang pera pang pagamot? Natahimik ang buong sala, nakita kong namula ang muka ni Dante at akmang tatayo upang sagutin ang kapatid, ngunit pinigilan siya ni Celia. Nakita ko ang panginginig ng nga kamay nga aking manugang habang hawa ang nga plato. Maya, tama na iyan, sawi ni Josie mula sa gilid. Pero hindi pa rin tumigil si Maya. Lumapit siya kay Celia at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Gusto ko lang namang malaman kung saan napupunta ang sahot ni Kuya. Kasi simula nang dumating ka rito, parang ang daming na bago at isa pa noong kasal niyo, wala man lang dumalo mula sa pamilya mo. Ano ba talaga ang pakay mo sa pamilya namin, Celia? Huminto ang pahinga ko. Ang tanong na iyon ay matagal na ring bumabagaba sa aking isipan. Sino ba talaga ang magulang ni Celia at bakit tila iniwasan niyang pausapan ang kanyang nakaraan sa tuwing magtatanong kami? Natahimik ang buhapa kainan. Tila lumami ang simoy nga hangin sa loob nga aming bahay at nawalan nga lasa ang masasarap na pagkain inihanda ni Celia. Nakatingin lamang kaming lahat kay Maya, hindi makapaniwala sa talim ngang yang binitawang salita. Nakita ko kung paano humipit ang hawa ni Celia sa kanyang kutsara, hanggang sa pumuti ang kanyang buko sa daliri. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Bahagia nang ini ang kanyang balikat ngunit pilit niyang pinipigilan ang patulo ng kanyang galuha. Maya, tama na iyan, wika ni Dante. Mababa ang kanyang boses, ngunit may diin at lalim na hindi ko madalas marinig sa aking anak. Inilapa niya ang kanyang tinidor sa plato. Lumika ito ngang matalim na tunog na bumasak sa katahimikan. Tumayo si Dante at bahadyang yumanig ang mesa. Huwa mo na ulitin ang salitang iyan kay Celia, patuloy ni Dante. Tinitigan niya ang kanyang kapatid. Wala ako nakitang galit sa kanyang mata, kundi isang matinding pagkadismaya. Isang pagkadismaya sa sarili niyang kadugo. Bakit kuya? Pilit na sumagot si Maya kahit halatang kinakabahan na siya. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Lahat kami nagtataka kung ano ang kailangan niya sa atin. Wala siyang pamilya, wala siyang yaman. At ngayon bigla siyang nagpapabait sa inay at itay. Ano ba ang pakay niya? Ang maliit mong sahot. Wala siyang hinihinging kapalit, nanginginig na ang boses ni Dante. Sa totoo lang, mas marami pa siyang nagawa para sa pamilyang ito kaysa sa iyo. Siya ang gumigising tuwing madaling araw para magsaing. Siya ang nag-abot ng gamot ni Itay. Siya ang nagdidikit ng tapal sa sumasakit na balakan ni inay. Anong yaman ang nanakawin niya sa atin? Niwala nga tayo may pakmalaki. Hinagat ni Maya ang kanyang ibabang labi. Kuya, nabulak ka na niya. Ikaw ang bulak, Maya? Ang apat na salitang iyon ay parang malakas na sampan na yumani sa buong silit. Namutla si Maya. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sumagot ngunit walang lumabas na tinik. Hinawakan siya ng kanyang asawang si Renato sa braso upang pakalmahin, ngunit inis na tinabik ito ni Maya. Padabok siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag at naglakad palabas ng bahay. Rinig na rinig namin ang malakas na pabaksak ng pintuan.
Walang kumilos sa aming naiwan. Nakayo ko lamang si Celia. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga ita. Nakita kong nanginginig ang nga ito. Tahimik na sumubo si Josing kanyang pagkain. Waring walang nangyari, ngunit alam kong sa lup-lup niya ay nababagaba din siya. Ako naman ay nanatiling nakaupo, hindi malaman kung ano ang dapat sabihin. Nang gabing iyon, nagising ako dahil tila may kung anong bigat sa aking dibdib. Naglakad ako sa madilim na pasilyo patungo sa palikuran. Nang mapadaan ako sa tapat ng silid ni Dante, nakarinig ako ng mahinang nga hikbi. Huminto ako ay inilapit ang aking tainga sa manipis na dingding na gawa sa kahoy. Boses iyon ni Celia. May iimpake na ako Dante humihibing wika niya. Parang tumikal ang paktibok na puso ko. Nanihas ang aking makapa sa labas na kanilang pinto. Ano ang sinasabi mo? Sagot ni Dante, bakas ang labis na paalala. Dahil sa akin, nakakagulo ang pamilya mo. May katotohanan din naman ang masinabi ng kapatid mo. Totoong wala akong mga magulang, wala akong kamaanak na may pagmamalaki, wala akong pinanggalingan. Lalong lumakas ang pag-iyak niya, isang pag-iyak na pilit tinatakpan ng unan upang hindi namin marinig. Baka maging ang inay at itay mo ay nahihirapan na rin sa akin, patuloy ni Celia. Ayokong maging pabigat sa inyo, ayokong masira ang pamilya niyo dahil lamang sa akin. Kung aalis ka, sasama ako sa iyo. Mariing sagot ni Dante, nang hawakan ko ang kamay mo sa harap ng altar, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko iyon bibitawan kahit kailan. Walang pakialam ang ibang tao kahit pagkapatid ko siya. Dito ka lang sa tabi ko, Celia. Napasandal ako sa malamig na dingding. Unti-unting nanghina ang aking matuhod. Umiyak ang aking manugang. Nais niyang umalis alisanin ang aming pamamahay dahil pakiramdam niya ay pabigat siya. Ako ang dahilan nito. Ako, bilang ina ng tahanan ang may kasalanan. Hindi ko sinawi si Maya. Hindi ko ipinagtanggol si Celia nang hiyain siya sa harap ng hapag-kainan. Nanatili akong tahimik dahil sa isang sulok ng aking isipan, sumasang-ayon ako kay Maya. Bumalik ako sa aking selit at naktaklop na kumot. Hindi ako makatulog. Ang mahakibinisilya ay tila patuloy na umalang-haw sa aking tainga. Paano magiging masama ang isang taong naalagas sa amin araw-araw? Ngunit bakit tila iniwasan niyang peusapan ang kanyang pamilya? Hanggang sa oras na iyon, may munting tini pa rin sa aking isipan na nakdududa. Ngunit kinabukasan, lahat ng aking pagdududa at lahat ng gulo sa aming pamilya ay biglang nawalan ng halaga. Isang mas malaking trahedya ang dumating ng walang babala. May kumatok na masahero mula sa bayan. Naabot siya ng isang makapal na kayumangging sobra para kay Jose. Nambuksan ito ng aking asawa sa sala. Nakita ko kung paano nangini ang kanyang kamay. Nahulo ang papasasahi at napahawa siya sa kanyang dibdib. Isang sulat mula sa bangko. Isang dekada na ang nakalilipas ng pumirma si Jose bilang tagapanagot sa pautang ng isang matalik na kaibigan upang makapapatayo ito ng negosyo. Matagal na namin ito nakalimutan dahil wala namang dumarating na abiso. Ngunit ngayon tumakas ang kaibigang iyon at bilang tagapanagot sa amin sinisingil ng bangko ang buong halaga, 2,300,000 piso. Napasiga ako na makita ko ang nga numero, napaya ako sa harap ni Jose. Wala kaming ganyang salapi. Kahit ibenta namin ang aming maliit na bahay at ang kapirasong lupa, hindi ito sasapat para bayaran ang ganyang kalaking utang. Paano na kami? Saan kami pupulutin bukas kapag kinuha ng bangko ang lahat ng aming pay-ari? Sino ang tutulong sa amin sa gitna ng ganitong matinding kawalan ng pag-asa? Parang gumuho ang mundo namin ng araw na iyon. Nakaupo lamang si Jose sa lumang silya sa sala, nakayuko at mahigpit na hawak ang kanyang ulo. Sa buong buhay naming maasawa, ngayon ko lamang siyang nakita, ganun kaliit, ganun kawawa, at tuluyang nawalan ng paasa. Pilit kong pinipigilan ang aking maikbi upang hindi tuluyang bumaksa ang aming pamilya, ngunit paano ko magagawa iyon? 2,300,000 piso. Saan kami kukuhang ganong kalaking halaga?
Wala, kaming iPhone sa bangko. Ang kakarampot na kini kita ni. Dan terbilang manggagawa ay sapat lamang sa aming pang araw-araw na gastusin at pambili ng gamot ni Jose. Kung ibebenta namin ang aming munting bahay, marahil ay hindi abot sa kalahati nga aming utang ang halaga nito. Sa sobrang desperasyon at kawalan ng malalapitan, nangini ang nga kamay ko habang idinidial ang numero ni Maya, umiyak kong ipinaliwanag ang aming sitwasyon. Inasahan kong tutulungan kami nga aking anak, lalo pa at may magandang negosyo ang kanyang asawang si Renato sa bayan. Ngunit ang sagot ni Maya ay tila patalim na lalong sumuga sa aking naghingalong puso. Inay, wala rin kaming pera ngayon. Malamig na tugon ni Maya. Nalulugi ang negosyo ni Renato. Bakit hindi ninyo tanungin ang pinakamamahal ninyo manugang na si Celia? Kung gaano kalaki ang katawan niya nun, baka ganun din kalaki ang naitatago niyang yaman. Wala kaming may tutulong. Pagkatapos ay pinatay niya ang telepono. Napahagulgol ako. Nang sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding kurot ng katotohanan na sa oras ng kagipitan. Ang inaasahan mong alalay sa iyo ay siya pang unang tatalikod. Kinausap ko si Dante. Namumula rin ang aking anak, ngunit sinubukan niyang mapakatata para sa amin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Gagawa po ako maparaan, inay. Susubukan kong umutang sa kumpanya o humingi ng tulong sa mga kaibigan. Huwag po kayong mawalan ng paasa. Habang nausap at naiyakan kami sa sala, nakatayo lamang si Celia sa isang gilid. Nakikinig siya ng tahimik, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Tiningnan niya si Jose na patuloy sa pagluha, pagkatapos ay tiningnan niya ako. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit napansin ko ang kanyang mga mata, may malalim na paisip at tila isang matibay na desisyon ang nabubuo sa kanyang isipan. Lumipas ang 3 araw na puno ng pangambaluha at pananahimik. Hindi kami makakain ng mayos. Bawat tunog ng sasakyan na humihinto sa labas ng aming gate ay napapakaba sa amin. Palaging iniisip na baka nga tauhan na iyon ng bangko upang palayasin kami at kunin ang aming kaisa-isang tahanan. Ngunit isang umaga, habang naayos ako nga lumang damit sa sala, tumunog ang telepono. Mabilis itong sinagot ni Jose. Habang nakikini, narinig ko ang kanyang pangingini at nakita ko ang panlalaki ng kanyang mata. Ano po? Toto ba iyan? Sigurado po ba kayong wala na kaming utang? Lumingon sa akin si Jose, maluha-luha at tila nakakita ng himala. Kinuha ko ang telepono mula sa kanyang nangingini ng gakamay. Kinumpirmang kawaning bangko na ang buong halaga ng utang na 2 milyon at 300,000 piso ay binayaran na ng buo kahapon ng umaga. Wala na kaming pananagutan. Ligtas na ang aming bahay. Ligtas na si Jose. Sino po ang nabayad ng aming utang? Nangingini kong tanong sa kabilang linya. Umaasa akong baka may lihim na gumawa ng paraan ang kaibigan ni Jose. Kaningnan ng kawani ang kanilang talaan at narinig ko ang pagbuklat niya ng mga papeles. Isang ginang na nangangalang Celia po, Mrs. Mula po sa kanyang personal na pondo ang ginamit na pambayad. Direkta pong inilipat sa aming sangay. Nabitawan ko ang telepono, bumasa ito sa sahi na gawa sa kahoy at lumiha ng malakas na tuno. Tila tumigil ang paikot na mundo at nawalan ako ng kakayahang huminga. Si Celia, ang manugang kong isinumpa at pinatawanan ni Maya na walang may pagmamalaki. Ang babaeng gigising ng madaling araw para magluto ng aming agahan, maglaba ng aming nga damit at mag-asikaso ng gamot ni Jose. Nang hilabot ako, nanlumo ang buhok kong pagkatao, paano nakaroon ng milyon-milyong piso ang isang simpleng babaeng tulad niya? Saan niya kinuha ang ganoong kalaking halaga? At ano ba talaga ang itinatago niyang pagkatao na inilihim niya sa amin sa loob ng mahabang panahon? Ibinaba ko ang telepono. Tila na isang yelo ang buong katawan ko at nawalan ng lakas ang aking matuhod. Napasandal ako sa dingding, hindi makapaniwala sa aking mga narinig.
Si Celia, ang manugang kong walang ibang ginawa kundi humingi ng paumanhin sa tuwing dadaan sa aming makipot na pasilyo. Ang Celiang inalipos din ni Maya at tinawa na walang baya na kasambahay. Siya anak bayad ng milyon-milyong utang na munti nang sumira sa aming pamilya. Nang gabing iyon, matapos pakainin si Jose at mapatulog ito, tinawa ko si Dante. Pinaupo ko siya sa sala, sa mismong silyang inupuan ng kanyang amo nang matanggap namin ang liham mula sa bangko. Dante, nangingini ang aking boses. Binayaran ni Celia ang utang ng itay mo. Yumuko si Dante. Nakita ko ang lungkot at kalinga sa kanyang mata. Alam ko po, inay, mahina niyang sagot. Alam mo, paano mo nalaman saan siya kumuhang ganyang kalaking salapi? May lihim ba siyang itinatago sa atin? Huminga ng malalim si Dante. Tumingala siya at tinitigan ako sa mata. Inay, matagal na pong ibinili ni Celia na huwa kong sabihin ito kahit kanino. Ngunit ngayon, tingin ko ay dapat niyo nang malaman ng totoo. Inilapi ko ang aking sarili sa kanya na abang sa bawat salitang bibitawan niya. Mayaman ang nga magulang ni Celia, inay. Sila ay makilalang mga alakan na malupo e malalaking gusali sa Maynila. Subalit nang sumapi si Celia sa ika-20 taon ng kanyang buhay na aksidente ang kanyang magulang, pareho silang binawian ng buhay. Bilang na isang anak, sa kanya napunta ang lahat ng yaman, manegosyo, at mga lupain na nakakahalaga ng 100,000,000 piso. Nanlaki ang aking mata. Daan-daang milyon, isang tagapakmana ng napakalaking yaman ang manugang ko. Ngunit bakit hindi niya sinabi bakit siya nak titiis dito sa atin? Dahil sa yaman iyon kaya siya nasira, inay, patuloy ni Dante, at ngayon ay may namumuong luha sa kanyang mata. Nang mamata ang kanyang magulang, dumaksa ang napakaraming tao sa kanya. Mga malalayong kamaanak na biglang nak malasakit, mga kaibigang humihingi ng tulong para sa negosyo, at mga lalaki na alok ng paibig. Lahat sila lamang ang habol. Walang nakipagluksa sa kanya. Ninakawan siya yaman at tiwala ng mga taong inaakala niyang kapamilya. Nakagat ko ang aking labi, nararamdaman ang sakit ng kanyang makuwento. Dahil sa matinding pihati at sunod-sunod na panlolo ko, nakaroon siya ng malubang sakit sa kanyang katawan. Paliwanag ni Dante, nasira ang kanyang timbang. Sa loob lamang ng isang taon, lumubo ang kanyang katawan at naging 120 kilo. Ngunit alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit, inay? Umiling ako, tahimik na lumuluha. Nang pumangit siya ay lumaki ang kanyang katawan, naglaho ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Kahit may pera siya, walang gustong lumapit. Iniwan siya ng kanyang kasintahan, lumayo ang kaibigan niya. Dunya napatanto na walang nakmamahal sa kanya ng totoo, kaya ipinangako niya sa sarili na itatago niya ang kanyang yaman. Maghahanap siya ng taong tatanggap at magmamahal sa kanya kahit siya ay mataba, pangit at walang may pagmamalaki. Hinawakan ni Dante ang aking makamay. Inay, noong unang beses ko siyang makilala, hindi ko tiningnan ang kanyang timbang. Nakita ko ang isang pusong nangungulila. Nang hawakan ko ang kamay niya sa harap ng altar, iyon ang unang pagkakataon na may isang taong hindi nandiri sa kanya. Ako ang unang taong tumingin sa kanya nang walang halong pandidiri o pagkagahaman, at nang makasama niya kayo ni Itay, naranasan niya ang makaroon ng pamilyang matagal nang ipinakait sa kanya. Kaya handa siyang gawin ang lahat para sa atin. Parang gumuho ang sementong kinatatayuan ko. Ang bigat ng katotohanan ay tila dumagan sa aking dibdib. Isang bilyonarya. Isang babaeng kayang bilhin ang lahat ng aming paari ng 100 beses. Ngunit siya pa ang nakukusang gumising ng alas 5 ng madaling araw upang ipakluto ako ng lugaw. Siya ang matiyakang naklalaban ng aming makadamit. Siya ang nadikit ng tapas sa aking sumasakit na balakang, at siya ang babaeng nakayuko habang pinapahiya ni Maya sa harap ng maraming tao, tinatawa na palamunin at walang silbi. At ilang gabi pa lamang ang nakalilipas, umiyak siyang naimpakit ng kanyang damit dahil akala niya ay sa siyang malaking pabigat sa amin. Natakip akong mukha at humagulgol ng buong lakas. Ang tindi ng aking pagsisisi, napakasama kong tao, napakasama kong ina.
Hinusgahan ko ang panlabas niyang anyo nang hindi inunawa ang lalim ng kanyang masugat. Tumayo ako mula sa silya, nangingini ang aking nga binti ngunit pinili kong humakbang. Tinawid ko ang madilim, napasilyo ng aming bahay patungo sa tapat ng silid ni Celia. Huminto ako sa tapat ng pintuan. Nakabukas ito ng bahagyo at nakita ko si Celia na nakaupo sa gilid na kama, tahimik na nakatutupi ng madamit ni Dante. Itinulak ko ang pinto. Lumingon siya, bakas ang gulat sa kanyang mamang mukha. Sa sandaling matama ang aming nga paningin, ano ang nararapat kong gawin upang mapatawad ng babaeng ito ang lahat ng aking nga pakukulang? Tumayo si Celia na bitawan ang damit na kanyang tinutupi. Namutla siya at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot sa akin, kundi takot na baka nabago na ang paningin ko sa kanya. Inay, umihigbi siyang nagsalita. Pasensya na po. Pasensya na po kung naglihim ako. Hindi ko po sinasadya na, hindi ko na siya pinatapos. Lumapi ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Napakapit siya sa aking balika at doon ay bumuhos ang kanyang maluha. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat ng kanyang sakit, ang kanyang pangungulila, at ang matinding pangangailangan ng kalinga ng isang ina. Patawarin mo ako, Celia, umiyak kong sabi habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ako dapat ang humihingi ng tawad. Napakasama kong ina sa iyo, hinusgahan kita, pinabayaan kitang saktan ni Maya. Patawarin mo ako, hindi mo na kailangang magtago, anak. Nandito na kami. Pamilya mo na kami. Nang marinig niya ang salitang anak, lalo lumakas ang kanyang paiyak. Kumapit siya sa akin na mahigpit, parang isang batang nawawala na sa wakas ay nakita na ang kanyang tahanan. Nang gabing iyon, matapos naming maiyakan, isinalaysay niya sa akin ang buong katotohanan. Ikinuwento niya ang sakit ng pakawalan ng kanyang magulang, ang pait ng pagtataksil ng inaakala niyang kaibigan, at ang pangakong binitiwan niya sa sarili na mahahanap siya ng tao mamahal sa kanya bilang Celia at hindi bilang tagapagmana ng yaman. Kinabukasan, kinausap namin ng masinsinan si Jose. Bagaman nagulat ang aking asawa, hindi na bago ang kanyang pakikitungo kay Celia. Nanatili siyang tahimik, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang labis na pagpapasalamat at paggalang. Subalit, may isang tao pa sa aming pamilya na hindi nakakaalam ng katotohanan. Si Maya. Lumipas ang ilang araw at sumapit ang karawan ni Jose. Inimbitahan namin si Maya at ang kanyang asawang si Renato upang maksalu-salu sa isang simpleng hapunan. Gaya nga dati, si Celia ang naghanda ng lahat. Ngunit nang dumating si Maya, bakas pa rin sa kanyang mukha ang kayabangan at inis. Nakasuot siya ng bagong damit, tila ipinakmamalaki ang kanilang kalagayan kahit alam kong nalulugi na ang negosyo nila. Umupo si Maya sa hapagkainan at agad na naparinig. Mabuti naman at hindi na kayo pinalayas ng bangko, inay, itay. Saan ba kayo nakautang ng pambayad? Sana lang ay hindi niyo isinangla ang bahay dahil wala kaming maibibigay na tulong sa inyo ngayon. Tahimik lamang kaming kumakain. Nakita kong sumulyap si Celia kay Dante at tumango ang aking anak. Panahon na upang malaman ng lahat ang totoo. Wala kaming inutangan, Maya, panimula ko, pinipigilan ang panginginig ng aking boses. At lalong hindi namin isinangla ang bahay. Napakunot ang no ni Maya. Kung ganon, sino ang nakbayad ng 2 milyon? Si Kuya? Impossible naman iyon. Kahit magtrabaho siya ng 10 taon nang walang tulo, hindi siya kikita ng ganon kalaki. Ibinaba ni Celia ang kanyang kusara at tinido. Tumingin siya ng direso kay Maya, maaliwalas ang kanyang mukha at wala na ang dating takot. Ako ang nagbayad nutang ni na inay at itay, Maya, kalma dong sagot ni Shea. Tumawa si Maya, isang malakas at mapanuyang tawa. Ikaw, napapatawa ka ba, Celia? Saan ka kukuha ng 2 milyon sa pagiging kasambahay dito? Hindi nagali si Celia. Sa halip, kumuha siya ng isang manipis na sobremula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapak iyon sa ibabaw ng mesa. Itinula niya ito patungo kay Maya.
Ano ito? Mataray na tanong ni Maya habang binubuksan ang sober. Nailabas ni Maya ang nga dokumento. Unti-unti nawala ang ngiti sa kanyang nga labi. Nanlaki ang kanyang nga mata habang binabasa ang nga papeles. Tiningnan niya si Renato na nang makita rin ang nakasulat ay napanganga sa labis na pagkabigla. Matitulong nga lupa maula mula sa bangko na naglalaman ng milyon-milyon deposito ay magkatibayan ng pagmamaari na magusali sa Maynila lahat ay nakapangalan kay Celia. Sino si Celia? Ano ang kanyang tunay na kakayahan? At paano tatanggapin ni Maya ang sampan ng katotohanan ang babaeng kanyang minaliit ay ang mismong naglitas sa pamilyang pilit niyang tinalikuran? Nangingini ang mga kamay ni Maya habang pabalik-balik ang kanyang paningin sa mga dokumentong nakalata sa ibabaw nga mesa. Namumutla ang kanyang muha, tila isang taong biglang nahubaran sa gitna nga maraming tao. Maging si Renato ay hindi makapagsalita. Nakanganga lamang siya habang binabasa ang numerong nakasulat sa katibayan ng deposito sa bangko. Mga halagang hindi nila kikitain kahit pa magtrabaho sila habang buhay. Ikaw, sa iyo lahat na ito, nautal na tanong ni Maya. Ang kanyang matapang na tinik kanina ay nawi sa isang mahinang bulong. Tumango si Celia. Hinawakan niya ang kamay ni Dante na nasa ibabaw ng mesa at humugot ng isang malalim na hininga. Totoo ang lahat ng iyan, Maya. Ako ang naisang tagapamana ng pamilya namin. Ngunit huwag mong isiping ipinakmamalaki ko ito ngayon upang ipamuha sa inyo kung sino ako. Ipinakita ko lamang ito upang patunayan na wala akong masamang intensyon sa pamilyang ito. Natahimik kaming lahat, tanging ang paikot ng ventilador sa kisame ang naririnig sa buong sala. Nang pumanaw ang aking mga magulang, dumaksa ang taong akali ko ay totong na mamalasakit sa akin. Patuloy ni Celia at sa pagkakataong ito, nangingili na ang kanyang mga luha. Subalit pera lamang ang habol nila. Nang lumaki ang aking katawan dahil sa karamdaman at pagdadalam hati, nang umabot ako sa 120 kilo, doon ko nakita ang katotohanan, tinalikuran ako ngang lahat. Walang nagnais na makipagkaibigan, walang nagtangkang makmahal. Nawalan ng halaga ang aking yaman dahil sa pangit ko nganyo. Tiningnan ni Celia si Dante at sumilay ang isang napakatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na itatago ko ang lahat na ito. Nahanap ako ng taong tatanggapin ako kahit ako ay mataba, pangit at mukhang walang may pagmamalaki at dumating ang kuya mo. Siya ang kauna-unahang tao na tumingin sa akin na hindi nakikita ang aking timbang kundi ang aking puso. Nang marinig iyon ni Maya, tuluyang bumaksa ang kanyang maluha. Tinakpan ni ang kanyang muha, ang kanyang mapalat at nagsimulang humagulgol. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, kayabangan at maling akala ay gumuhos sa harap ng dalisay na paibig ng babaeng palagi niyang hinahama. Patawarin mo ako, Celia. Umiyak na paksa mo ni Maya. Dahan-dahan lumalapit upang hawakan ang braso ng kanyang hipa. Napakasama ko sa iyo. Hinusgahan kita, pinaktawanan kita. Patawarin mo ako, parang awam mo na. Ngumiti lamang si Celia at hinaplos ang likod ni Maya. Matagal na kitang napatawad, Maya. Kapatid ka ni Dante, kaya kapatid na rin kita. Biglang tumayo si Dante. Sa kabila ng pagpapatawad ng kanyang asawa na natiling matigas ang kanyang paninindigan bilang haligi ng kanyang sariling pamilya. Maya, wika ni Dante, seryoso at may diin, pinapatawad ka na namin, ngunit tandaan mo ito, huwag na huwag mong gagamitin ang asawa ko o hihingan ng pera para sa nalulugi ninyong negosyo. Rerespetuhin mo siya hindi dahil mayaman siya, kundi dahil siya ang asawa ko at bahagi siya ang pamilyang ito. Yumuko si Maya at mabilis na tumango. Naintindihan ko, kuya, pangako hindi na maulit. Mula sa kabisera na mesa, nakita kong ibinaba ni Jose ang kanyang kutsara. Ang asawa kong matipik sa salita ay dahan-dahang tumayo at lumapit kay Celia. Namumula ang kanyang nga mata. Ipinato niya ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ng aming manugang.
Celia, anak nak salita si Jose at sa unang pagkakataon narinig ko nangingini ang boses ng aking asawa. Maraming salamat. Hindi dahil binayaran mo ang utang ko, kundi dahil dumating ka sa buhay ng anak ko at sa aming pamilya. Ipinagmamalaki kong ikaw ang aking manugang. Nang marinig ni Celia ang salitang anak at manugang mula sa kanyang biyenan, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Tumayo siya at mahigpit na niyakap si Jose. Umiyak siya na umiyak sa balikat na aking asawa, parang isang batang uha na uha sa pagmamahal na isang ama. Ako man ay lumapit at niyakap silang dalawa. Sa gabing iyon, tuluyan nang nagilom ang mga sugat na idinulot mga maling akala at panghuhusga. Lumipas ang 3 taon, maraming nabago, ngunit ang pinakamagandang biyayang dumating sa amin ay ang pagsilangang panganay na anak nina Dante at Celia, isang malusog na babae na pinangalanan nilang Tala. Ang batang ito ang naging sentro ng aming tuwa. Kamukhang kamukha siya ni Celia, lalo na kapag ngumingiti dahil lumalabas ang kanyang malalalim na biloy. Si Maya ay unti-unting nabago, naging mas mapakumbaba siya at palaging bumibisita sa aming bahay upang magdala ng prutas o tulungan akong maalaga kay Tala. Hindi na siya umutang o humingi ng pabo pinansyal kay Celia. Natuto silang maasawa na bumangon gamit ang kanilang sariling pawis at pagsisikap. Kahit na daan-daang milyon ang yaman ni Celia, pinili pa rin nilang manirahan sa isang simple ngunit mas malaking bahay na pinatulungan nilang ipatayo sa aming baryo. Sama-sama kaming naninirahan doon. Hanggang ngayon, si Celia pa rin ang gumigising tuwing madaling araw upang mahanda ng aming almusal. Tuwing pinipigilan ko siya at sinasabing maari naman kaming kumuhang kasambahay, ngingiti lamang siya at sasabihin, Inay, ito po ang paraan kong kumamahal sa inyo, hayaan niyo na po ako. Kagabi, habang tinutulungan ko siyang maghugas ng plato pagkatapos ng hapunan, nakita ko siyang pinamamasdan si Dante na kaga-kaga si Tala habang nakikipagtawanan kay Jose sa sala. Kumikinang ang mga mata ni Celia. Hinawakan ko ang kanyang kamay na puno ng sabon at sinabing, Salamat anak. Napatingin siya sa akin at muling sumilay ang kanyang matamis na ngiti. Ako po ang dapat magpasalamat, inay. Binigyan niyo po ako ng pamilya. Isinusulat ko ang kuwentong ito hindi upang magabang o ipagmalaki ang swerte namin sa pagkakaroon ng mayaman na manugang. Isinusulat ko ito bilang isang matapang na paamin ng aking naging kahinaan. Isa akong inang tumingin sa panlabas na anyo. Hinusgahan ko ang halaga ng isang tao dahil sa kanyang bigat at kawalan ng garbo. Hindi ko nakita ang naumapaw na pamamahal at sakripisyo na itinatago ng kanyang 120 kilong katawan. Itinuro sa akin na aking manugang na ang tunay na yaman na isang tao ay hindi makikita sa titulo ng lupa o sa laki na pera sa bangko kundi sa kakayahan nitong makpatawad at makmahal ng walang hinihintay na kapalit. Kaya sa pagtatapos na aking salaysay, nais kong iwanan ang isang katanungan sa inyong nga isipan. Sa mundong puno ng mapanlinlang na panlabas na anyo asukan ng kagandahan, paano mo ba tunay na masusukat ang halaga ng isang tao sa bigat bangang kanyang katawan sa ibabaw ng timbangan? O sa lawa ang kanyang pusong kayang makpatawad at makbuwis ang sarili para sa mga tao minsan siyang itinawi?